Yan! Ayun, nandito tayo sa ano, Naiya Terminal 3. Dito tayo sa may Naiya Terminal 3. Bali, dito yung naging huli nating ano, pasahero. Yung pakise natin na booking ngayong araw, dito kayo natin, Terminal 3. Sakto malapit na rin to sa amin. Siyempre, di ko na pinalampas, kinuha ko na agad. Wala nang patumpik-tumpik ba yan pag ganyan. Kasi mahirapan na naman tayo magharap ng pabalik eh, mamaya yung makuha natin papalayo pa, di ba? Dito guys sa Terminal 3. Ganda rin dito pala sa may taas. Nga pala pag aakyat kayo dito pala, halimbawa may pick up kayo tsaka drop off sa terminal dito sa Naiya. Sa lahat ng terminal ayaw ko lang sa Terminal 1 kasi di pa ako nakakapaghatid sa Terminal 1 eh. Ang napapagatiran ko pa lang dito, itong Terminal 2 tsaka yung Terminal 3. Ito, Terminal 3 pala tsaka Terminal 2. Ngayon, ang mangyayari yon, dito kayo lahat sa taas, sa rampa sa taas. Kasi dun sa baba, may ticket pala daw yun dun pagka dun kayo pumasok. Bawal kasi mga motor dun sa baba. Sa Terminal 2, ganun din. Dito sa Terminal 3, dito rin sa taas. Pick up tsaka drop off ng mga MC taxi dito sa taas. Yeah. Hindi, kahit hindi MC taxi, kunyari, napanood mo itong vlog ko, tapos magsusundo ka dito sa Terminal 2 o kaya sa Terminal 3, domestic o international man. Dito ka sa taas, sa rampa. Kasi may ticket daw pala yun dun sa baba. Nung una kong pick up dito, muntik na ako dito duman sa baba. Siyempre, ang mindset ko noon, arrival. Hindi ang arrival sa baba. Yung pala, bawal pala doon. Buti nagtanong muna ako doon sa guardia doon sa taas. Ay, sa may baba, yung bago magrampa. Ayun, di pumayag. Pumayag. Ang sabi sa akin sa taas daw lahat. Ngayon, pag yung customer rin naman, di ba, tumawag kayo. Tinawagan yung customer nyo. Sinabi na sa baba siya, paketin nyo. Kasi sila talaga mag-a-adjust nandito, hindi kayo. Kasi pag bumaba kayo doon sa baba, ticket kayo doon. Dito sa taas, kailangan lahat sa taas. Di ba pa departure, pa-arrival. Basta nakamotor ka, magpipick up ka, tsaka magdadrop ka dito. Dito yon. Yan. At yan sabi ko na yun sa inyo So ngayong araw nga pala tayo 15. Bali 4:30, bali 6:30. 6:30 ako umalis kaninang maga eh. 6:30 ako unang nakakuha ng pasahero. Bali alas 6, nagpainita ako ng motor. Tapos mga around 30 minutes, 6:30, sakto nakakuha ako ng pasahero. Tapos nagdire-diretso na yung booking. Hanggang sa nagtangali. Bago mag-alauna kanina, naka 9 na ako eh. Naka 9 na ako na booking. Papahinga lang ako dito saglit. Bali alis na rin ako. Bawal din kasi dito magtagal. Bali bago mag-alauna kanina naka 9 na ako. 9 tapos nagpalipas muna ako ng init. Grabe alinsakan kanina. Bali mga alas 2. Ayun, doon ako tumuli ng booking. Tapos alas 2 hanggang ngayong 4:30 kasi kanina ko pa na-drop yung pasahero ko dito eh. 4:30 bali 2, 3, 4 dalawat kalating oras. Naka 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayan, naka-6 pa tayo. Naka-6 pa tayong pasahero. Bali, ano na yun, yung mga paikot-ikot lang ako sa Manila, puro gurami. Below 100 na lang lahat yun. Pero may mga, sinasara ng 100 yung iba naman sinusuklihan ko. Ay, grabe, thank you Lord. Busog pa ako Kakatapos ko lang magmerenda nung dun kanina nung pumasok yung booking papuntangan papunta dito sa Terminal 3. Bali, hindi na magtatagal sa kasada, uwi na rin ako. Bali, bukas na ulit. Kasi naka-achieve ko naman yung goal ko na na 1,500 Bali, top up doon 300 kasi 20%. 300, tas 150 pa lang yung nagas ko. Bali, meron tayong 1,050. Pagkain ko kanina 50 lang. Di may 1,000 na ako sarado ngayong araw. Hindi naman sumahad ba? Saglit lang naman ang bumiyahe. 6 to 4. O, di ba?
9 hours. 6 to 4:30. Tama din ako mga ano kanina, sa kalating oras bukod dun sa break time ko kanina ng alauna hanggang mag-alas 2. Ano, sa oras yun kasi pagkaras ko nung kumain, grabe alin sa akin, hindi na ako bumiyahe. Wala rin naman pasahero, nag-offline muna ako. Pahinga ako saglit. Bababa na nga ako. Tuloy ko na lang pag baba. Wala na rin naman akong gagawin dito. Kwento ko na lang habang pababa. Daanan na muna natin. Makikita nyo dito yung parkingan ng aeroplano. Joke lang. Kaya basta pag mag-pick up kayo dito, MC Taxi, kahit hindi kayo MC Taxi, basta nakamotor kayo, mag-pick up, magdadrop kayo, pasahero, or kamag-anak nyo na pauwi. Sa taas kayo lagi Terminal 2 tsaka Terminal 3. Lahat yun sa taas. Bawal yung motor sa arrival sa baba, may ticket daw yun. Sa Terminal 1, hindi ko alam kasi di pa ako nakakapaghatid dun eh. Di pa ako nakakapaghatid dun sa may Terminal 1. Kaya hindi ko alam. Pero tingin ko, same rules lang din yun kasi naiya lang din naman to eh. Yung pakita ko na yung aeroplano. Pero dito nga na eh, terminal na aeroplano eh. Ay, di nyo kita eh. Ayun. Ayan, ang realidad ng traffic. Bali, sinamari ko na lang yung ano ko ngayon, kwento ko ngayon yung biyahe ko kasi grabe kanina. Nakapag-focus sa kalsada kanina eh. Pagka nag-vlog ako, balang ginawa ko na lang dashcam to. Mahirap di makapokus sa kalsada, baka madisgrasya pa tayo eh. May dala tayong pasahero. Kaya ginawa ko, focus na lang muna pagdadrive. Ngayon pa uwi na ako kasama rin ang kung ano man yung nangyari sa biyahe ko ngayong araw. Yung bali pare ko sakit na no. Bali maraming salamat ka pala no kung umabot ka dito sa parte ng video na to. Lubos ako nagpapasalamat sa suporta mo. Ay, practice na natin yan. Kaya na yung magiging ender natin, pre. Dapat ka. Ay, na yung magiging ender natin, mga little, no? Kahit hanggang dito na nga lang pala, no? Kasi dito ko na lang tatapusin yung video ko. Kasi malaki na rin kami sa bahay. Ganun. Nag-isip ka ako ng magandang ender. Asa ngayon, ganyan-ganyan na lang muna. Enjoyin nyo na lang muna tong Bale, ito nga palang dinadaanan ko to. C5. Bale, ano to? C5 extension. Magmula dun sa may service road hanggang doon. Bali, ayan yung expressway na yan, yung tawid na yan. Ano yan? Tawid yan, papunta sa may kabilang C5. Papunta Taguig, Pasig yan. Kasi ito, C5 extension. Bali, ito hindi talaga to C5 extension. Ano to eh? Dati, Moonwalk Access Road. Dati ang dinadaanan talaga dun sa taas. Ayan, yung dinadaanan na yan, public yan. Inayos lang nila. Tapos ginawa nilang expressway. Ito na yung naging public na daanan. Public highway, ito na. Ayan dyan. Expressway na yan dyan. Ito, Moonwalk Access Road talaga to. Dali dyan ang daan yan dati pag ganun. Pakyat. Kaya dito, malapit nga lang pala kami sa Naiya, no? Malapit na kami sa Naiya. Oo. Sa Naiya eh. Doon lang ako galing kanina, umikot lang ako pauwi. Dire-diretso mo to, Kaingin. Bali yung Kaingin nga pala ngayon, hindi na siya literal na surface of the moon. Binago na. Nga lang,
stop and go pa. Pero yung pagdaan ko nung nakaraan, curing time na lang yun. I mean, ano na tapos na yung paglalatag nila ng semento. As in, ayos na yung kalsada. Bali, ang inaantay na lang curing time. Ngayon, ang mangyayari niyan, mawawala na yung stop and go. Dahil yung stop and go dyan, dati 20 minutes. 20 minutes din southbound, 20 minutes din northbound. Talagang antay ka talaga. Curing time na lang yan eh. Patapos na yung dalawang kalsada. Ayun, okay no. Lubak, di ba? Ay, hindi pa rin tapos pala. Hindi pa rin pinapadaanan ng lubusan yung kabila. Pero curing time na lang yun eh. Lagi to dito traffic. Noon. Kasi di ba yung nag-viral noon na video? Dito yun. Nagdanerain. Stop and go pa rin pala ngayon. Hindi pa siguro pinapadaanan. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung curing time. Curing time ng semento. Huling daan ka dyan, kompleto na yung pagka-semento nila eh. Hindi na magtatagal yan. Laking ginawa rin yan sa amin dito. Pati mga ibang dumadaan, lalo na dito sa amin sa may ano, dito sa lugar namin. Kasi dito sa lugar namin, yung ano namin dyan, ipit kami dyan ng dalawang malaking subdivision eh. Ipit kami dyan ng subdivision. Bala ang daan lang talaga namin itong A. Rodriguez sa itong C5. C5 extension palabas ng ano, sa may multi, sa may Ninoy Aquino. Ipit kasi to dito eh. Walang ibang dadaanan kundi eto lang. O kaya pupunta ka ng Bikutan. Ay nangyayari dito, nagiging shortcut na to. Nag-traffic na yung amin. Simula nung nagkaroon ng C5, grabe, lumala yung traffic dito. Lumala yung traffic dito sa amin sa A. Rodriguez eh. Sakto alas 5. Dito na, nakauwi na tayo. Binasa ko yung biyahe ng ano 5 PM beyond. Na ako bumabakbak nan. Pakaramdam ko kasi ano na yun eh, hindi na worth it bumiyahe ng mga ganyang oras. Yung pipick up mo, yung pupunta mo ng pick up, ano na, traffic na. Paglabas mo dun sa pag-pick up mo, traffic pa, diba? Hindi na worth it yan eh. Para sa akin ha, pero yung mga bumabakbak dyan, bahala kayo, bakbak lang kayo. Ako kontento na ako sa kung ano yung nakuha ko ngayong araw kasi pwede naman ako bumalik bukas. Hindi naman yung maubos ng mga pasahero eh. May magbubuk at magbubuk pa rin naman yan, kahit gaano katumal yan, may magbubuk at may magbubuk pa rin yan. May makukuha at may makukuha ka pa rin pasahero. Kaya ayaw kong sumagad ng todo. May buhay kang kasama. Pagka pakiramdam ko na hindi na maganda yung ano ko, talagang hindi na ako nagsasakay. Ginagama ko na lang pa uwi. Siyempre kawawa naman yung pasahero. Di ba? Yung aksidente, di mo alam kung kailan niya lalabas eh. Pero alam mo, na mababawasan mo yun, alam mo sa sarili mo yun, di ba? Pero kung inaantok-antok ka na, napakaramdam mo na di mo nakakayanin, bakit ka makukuha ng isa pang booking, di ba? Pahinga ka na muna, mamaya ka na mag-book, mamaya ka na kumuha ulit ng booking. Ganun yung mindset ko kasi. Kaya sa ganung ano lang ako, yung ganun lang yung ano ko sa isang araw. Yung ano bang tawag dito? Goal. Oh, yun. Goal.
GoPro stop recording.